Okay, mapagpalang araw po, ano? Tapos na po ang Pasko, bagong taon. Nasa January na tayo. Simula na May naman pineapple juice ka dyan? ng bagong taon. Ano po? Ayun to. Sige, benta ano. Pumili kasi tinda-tinda, bili-bili, mag-stock. So, panibagong taon na naman ang ating lalakbayin, kaibigan. Countdown na naman. Simula na naman ang countdown ng nga. Pero sa Biblia muna tayo. Itong ating dahil January, dalawang piyesta. Tondo at saka Manila, Santo Niño. Santo Niño at saka Nazareno. Una muna dito sa Tondo, Santo Niño. Then, halimbawa. Una pala yung Quiapo, 9. Then, dito naman sa Tondo, piyesta rin. So, pareho lang ang celebration nila is about Jesus. Kanya lang, yung dito sa Tondo, ninyo. Ibig sabihin ng ninyo, bata. Sa Kastila. Yung ninyo, salitang ano yan, Kastila. Sa salita natin, bata. Yun naman sa Nazareno, yun ay matanda naman. Ano? Ngayon, titignan natin yung proseso. Kagaya na nakasulat po sa libro ng Isaiah 66. Tignan muna natin si Propeta Isaias. Ito, baka akala nyo wala. Yan. Pero bago tayo tuloy-tuloy sa ating pag-aaral lang po ito, ano? Wala po itong relasyon sa iba't ibang reliyon. Wala. Lagi niyong tatandaan, nagbubulay lang po tayo ng salita ng Diyos sa Biblia. Sabi nito, ang aklat ng Isaias, panimula. Ang pamagat ng aklat na ito ay kinuha sa pangalan ng isang dakilang propeta. Kasi ayon sa scholar, may minor, may major. Major prophets and minor prophets. Si Isaiah is major prophet. Dakilang propeta na nanira sa Jerusalem noong uling araw, bahagi ng ikawalong siglo BC before Christ. Uling bahagi ng ikawalong siglo. Yan. Ito pong si Isaias po, isang propeta ng Diyos ito. Lingkod ng Diyos sa madalit salita. Ngayon, meron siyang inaral. Ang inaral niya po tungkol sa paganismo. Tingnan natin yung sa last chapter ng Isaias. Chapter 66. Ganito po ang sinabi niya. Okay, pray muna tayo. Panginoon Diyos, aming Ama, minsan pa samahan mo po kami ni Sister Cheryl ng aming pag-aaral ng iyong salita ayon sa nakasulat po sa Biblia, upang kami po'y makinabang sa iyong salita at makinabang higit ang aming kaluluwa. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Isaiah 66:17. Ito pong sabi ni Propeta Isaias. Ang sabi ni Yahweh, malapit na ang wakas ng mga paglilinis ayon sa tuntunin ng pagsambang pagano. Yan. Pagano ang pinapaksa ni Isaias. Sumasa-masa, nagpuprosesyon. Yung prosesyon pala, nung araw pa pala yan. Hindi lang pala sa ating panahon ngayon. Bagamat sa ating panahon, talagang mayroon pong nagpuprosesyon. Ibig sabihin, nung panahon na yon, hindi pa nadidiscover ang Pilipinas ni Columbus. Amerika pala yon. Ni Espanya. Nangari naman nun ay si Philip. Doon ninanguha Philippines doon sa pangalan ni King Philip. Yan, hindi pa nadidiscover po ang Pilipinas. Ang pangkat ni King Philip ng Espanya. Meron na po palang pagano. Sabi niya, ito ulitin natin ulit.
Ang sabi ni Yahweh, malapit na. Malapit na. Wakas ng mga pag naglilinis ayon sa tuntunin ng pagsambang pagano. So, darating ang panahon po, magwawakas po pala yan. Yang ugaling pagano o paganismo. Pag sinabi pong pagano, hindi tuli. Okay? Sumasama sa nagpuprosesyon patungo sa mga sagradong hardin at kumakain ng karne ng daga, karne ng baboy, at iba pang hayop na marumi. Yan. Yung mga hayop na ito po, sa Israel po, ipinagbabawal ito. Kaya nga marumi eh. Ipinagbabawal ng Diyos na kainin po yan. Sa panahon nila, ano po, yung baboy, yung daga, at ibang hayop na marumi. Yan ay nakalagay po sa Leviticus. Itong mga hayop na marurumitan na ito, kung meron kayong Bible, na nakasulat po sa Leviticus yun eh. Tungkol sa mga pagkain na marurumi. Dalawang uri ng hayop po ang tinutukoy po sa Leviticus. Kanya lang mahaba. Kanya lang. Kung gusto niyo tsagahin natin, tsaga na lang tayo. Tungkol sa pagkain. Ngayon, tignan nga natin ano po. Kaya nung sa sulat ni Isaias, ay pinagbabawal. Pero yung mga tao noon, kinakain po nila yan. Ibig sabihin, kumakain sila ng maruming karne, ng hayop. Eh sabi naman ng mga pilosopo, inuugasan naman namin eh. Tama ka, inuugasan talaga yan. Bakit? Pwede mo ba kainin yung hindi malinis? Ito, nasa 11 yan. Mga hayop na maaari at di maaaring kainin. Kanya lang, mahaba-haba ito. Tingnan nga natin. Sinabi pa ni Yahweh, dito po sa Leviticus 11 ha, 1. Ito sabi niya, sinabi ni Yahweh kina Moises sa tarong, ganito sasabihin ninyo sa bayang Israel. Yung tinutukoy po ni Isaias, mga Israelita rin po yun. Ano? Ganito sabihin ninyo sa bayang Israel, sa mga hayop na lumalakad sa lupa, makakain ninyo ang lahat ng hayop na biyak ang kuko. O sige, mag-isip na po kayo, biyak ang kuko. Pero may identity po ito. O may description. Ito. Gumunguya ng pagkain mula sa sikmura. O. Kita nyo? Yung iniimbak niya sa tiyan niya muna. Kain lang siya ng kain. Inunguya niya, iniimbak niya rito. Sige, tuloy natin. Kaya ang kamelyo, kahit nang umunguya ito, ngunit hindi biyak ang kuko, ay di dapat kainin. Kaya sa Middle East po, ewan ko pero ngayon kinakain na nila yung kamelyo. Para meron nata nakapagkwento sa akin na galing sa Saudi. Hindi ko lang matiyak kung ang kamelyo, kung nasabi niya sa akin. Okay? Meron lang akong nakakapagkwentuhan na galing sa abroad, ano. So yung kamelyo bawal. Kaya ang kamelyo kahit nangumunguya ito, ngunit hindi biyak ang kuko ay di dapat kainin. Ang dagang gubat, sa atin naman, dagang palay. Ang dagang gubat ay ngumunguya rin ng pagkain mula sa sikmura, ngunit hindi biyak ang kuko, hindi ito pwedeng kainin. Kita nyo po? O tuloy pa natin. Ang kuneo, gubat, ngumunguya rin pagkain galing sa sikmura, ngunit hindi biyak ang kuko. O, bawal din Hindi ito malinis. Ang baboy, ayun, binanggit ang baboy. Sa verse 7, biyak nga ang kuko, ngunit hindi naman ngumunguya ng pagkain mula sa sikmura, kaya hindi ito dapat kainin. Para madali nyo maintindihan ang sinasabi ko.
maghanap kayo ng mga unggoy. Pag kumain ng unggoy, bigyan nyo yung gusto nilang pagkain. Kain lang ng kain, subo lang na subo. Makikita nyo po dito, lumolobo. Dito nakaimbak. Kapag wala ka nang inaabot na pagkain sa tiyonggo, pag nagutom yan, ang sabi niya, sa balikat niya. Siyempre, kung nandito yan, pag tinulak mo, lalabas ngayon dito, pupunta sa bibig mo. Ngayon niya, ngunguyahin. Oh. Ako, nung araw, bata ako, dami tiyonggo sa amin. Inaalaga yun ng mga sa simbahan namin nun. Nakita ko talaga yon. Kaya sila, ngayon dito sinasabi ng Biblia, iniimbak muna sa sikmura. Hindi dito. Pero kaya sinasabi ko ito para mas madali niyong maintindihan. Yan, ano? Bawal. Huwag kayong kakain ng karne, nihipo man ng bangkay ng mga hayop na ito, marurumi ito para sa inyo. Yan, binanggit yung daga, yung baboy. Ngayon, sa 9, yung tungkol naman sa mga malinis. Ano? Ay, pastor, nabot ako. Good morning, good morning. Sige. Yun, nakita rin ako sa camera. So, yung pinagbabawal ng Diyos, yun ang kinakain ng mga taong binanggit ni Propeta Isaias. Okay? Naintindihan nyo na, ginamit ko halimbawa yung tiyonggo. Hanggat meron kang inabot na pagkain, kuha lang ng kuha, subo lang ng subo, nakaimbak dito. Ewan ko kung nang tawag sa taga, ate Buchi. Buchi. Sa Kapampangan, parang ganun din. Pag nagugutom yung tiyonggo, yan. Ang laman. Lumalabas kayo yung nakaimbak niya rito, ninunguya niya, kinakain niya, then pupunta sa kanya sikmura. Yun Yung sinabi ni Propeta Isaias, yun ang kinakain nila. Ang tawag sa kanila, pagano. Isang reliyon po ang pagano, na noon pa pala nag-e-exist na. Noon pa pala, existido na. Ngayon, tingnan natin sa Kronika 14. Ikalawang Kronika. Dito naman, pinakita yung description ng Kronika. Sa ikalawang Kronika 14, tingnan natin para mas maliwanag po ang reliyong kronika. Ito sa ikalawang kronika 14:1. Namatay si Abias at inilibing sa libingan ng kanyang mga ninuno sa lungsod ni David. Umalili sa kanya bilang hari ang anak niyang si Asa. 10 taon itong naghari sa panahong iyon at naging mapayapa ang Juda. 2, ginawa ni Asa ang mabuti at kalugod-lugod sa paningin ni Yahweh na kanyang Diyos. 3, ipinagiba niya ang mga altar ng mga Diyos-Diyosan at ng mga bahay-sambahan ng mga pagano. Ibinuwal niya ang mga sinasamba aligi at winasak ang mga rebulto ng Diyos-Diyosan si Asera. Yang pagano kasi po, mapagsamba sa maraming kinikilalang Diyos. Yan. Iniutos niya sa 4, iniutos niya sa mga taga-Huda na sumunod sa kagustuhan ni Yahweh, ang Diyos na kanilang ninuno at tuparin ang kanyang kautusan at mga tuntunin. So, ibig sabihin, bilang hari, yung nasasakupan niya na may mga reliyon ng pagano, ang ginawa ni itong hari, pinagiba ang kanilang mga simbahan. Pinagiba yung mga rebulto ng kanilang mga Diyos-Diyosan na sinasamba itong mga pagano. Kaya nakalagay sa Biblia, gumawa siya ng mabuti
sa Diyos. Mabuti yung ginawa niya. Kasi nga, may mga ribulto silang sinasamba. Oh. 5, sapagkat pinalis niya ang mga bahay-sambahan ng mga pagano at ang mga altar ng insenso sa mga lungsod ng Uda, naging mapayapa ang kaharian sa ilalim ng kanyang pamamahala. Sa lumang tipan ito, mabuti pala ito sa paningin ng Diyos. Bilang hari, yung nasasakupan niya, anong sanabi niya? Sa Diyos lang kayo maglingkod. Sa Diyos lang kayo maglingkod. Yung kinikilala nilang mga Diyos-Diyosan, nitong mga pagano, hindi tuloy pagpagano, ang utos ng hari, yung gusto ng Diyos, ang gawin ninyo. Oh. Yung gusto ng Diyos, ang gawin ninyo. At yun ay mabuti, ang sabi ng Biblia. Oh, okay. Oh. Ginawa niya sa ang mabuti at kalugod-lugod sa paningin ni Yahweh na kanyang Diyos. Gumawa siyang kalugod-lugod at mabuti sa harapan ng Diyos. Anong ginawa niya? Pinagiba yung mga simbahan nila. Pinawasak yung mga ribulto nila na kanila sinasamba, itong mga pagano. Kasi nga, ang pagano po, mapagsamba sa maraming Diyos. Oh. Yun ay mabuti sa paningin ng Diyos. Ngayon, punta tayo sa panahon natin. Pwede mo bang gawin yan? Hindi na po. Meron na po tayong mga batas. Pwede ka mademanda. Oh, pwede ka mademanda. Ngayon, kaya po pinangangaral ng Biblia para saan? Para ituwid po ang tao. Kung merong ugaling pagano, ibig sabihin, bitawan mo po yun. At sundin mo yung nakalulugod sa Diyos na sinasabi ng Biblia. Nang mangaral naman si Jesus sa ating panahon, o panahon na po natin, sa Bagong Tipan, yung binasa natin sa Lumang Tipan, sa mga pagano. Ano daw yung pagano? Malapit lang magwakas yan. Darating ang panahon po, magwawakas ang ugaling pagano. Na ano? Nagpo-prosesyon po sila. Yung pagpo-prosesyon sa kanila nung araw, ulitin nga natin, ano? Naglilinis po sila. Kumbaga parang ganito. Meron kang kasalanan, magprosesyon ka lang, malilinis ka. Yun ang nakalagay dito sa Biblia. Hindi ako may sabi niyan. O, ulitin natin. Yung sinabi ni Propeta Isaias, isang major prophet ng Diyos noong kauli-ulian ng ika-8 siglo BC. Anong sabi niya? 66:17. Ang sabi ni Yahweh, malapit na ang wakas ng mga naglilinis ayon sa tuntunin ng pagsambang pagano. Itong mga pagano, nagpo-prosesyon po sila sa panahon nila. Yun ay bahagi ng kanilang paglilinis, cleansing. Sa panahon natin, kaya po merong nagpo-prosesyon sa atin, bahagi din po ng cleansing yun. Pero, hindi na po applicable sa panahon natin yan. Tingnan natin ang sinabi ni Jesus. Ayon sa Mateo 6:9, ang mga halagad ni Jesus, nagtanong po sila. Sabi nila kay Jesus, turuan mo naman kaming manalangin, gaya ni Juan. Si Juan Bautista po tinutukoy ni San Pedro, na yung kanyang mga halipores, o halagad niya, tinuturuhan niya. Kaya turuan mo rin kami, sabi ni Jesus. Yan ang tanong ni San Pedro. Ngayon, ito sagot ni Jesus. Ganito kayo manalangin. Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Yes,
dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. O, ano sabi? Ito ang gagawin nyo. Tatawag kayo sa Ama, sa Diyos, at pagkatapos, anong gawin nyo? Sundin ang kanyang kalooban. Yan din po ang sinabi sa Biblia. Ang sabi ni Haring Asa, sa Diyos lang tayo susunod. Hindi sa mga ganyan na mga revolto, yung mga ugaling pagano. Kaya nga pinag-iba niya. At yun naman ay naging kalugod-lugod sa Diyos. Oh. Ngayon, nagtuturo na po si Jesus. Dapat ba natin sundin si Jesus? Opo. Pag hindi ka sumunod kay Jesus, ito po, babasahin ko. Sa 1:36, ang sumasampalataya o naniniwala, ibig sabihin na sumasampalataya, naniniwala. Ang sumasampalataya o naniniwala kay Jesus ay may buhay na walang hanggan. Pag sinabing buhay na walang hanggan, sa piling ng Diyos sa langit na po yan. Ngunit, ang hindi sumusunod kay Jesus, ay hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa halip, manatili sa kanya hangpot ng Diyos. Sabi ni Jesus, sambahin ang pangalan ng Diyos, sundin ng Diyos. Sabi ni Juan, pag hindi nyo sinunod, anong sabi niya? Mananatili ang puot ng Diyos sa inyo. Si Jesus po, sugo ng Diyos sa lupa. Pinangaral niya ang salita ng Diyos, ang kaharian ng Diyos sa ating mga tao. Para sundin natin. At yun ay nakalulugod sa Diyos. Bakit? Anak niya yan eh. Pag hindi mo sinunod ang kanyang anak, ito sabi ni Juan, mananatili ang puot ng Diyos sa iyo. Oh. Alin ang gusto niyo po? Mapuhot ang Diyos o hindi? Kayo na pong balang umatol sa inyong gusto. Kung ako susundin nyo, yun nasa Biblia susundin ko. Ayaw kong mapuhot ang Diyos sa atin. Bakit? Eh, grabe ang mapuhot ang Diyos. Kaya nga gumawa siya ng impyerno eh. Ang impyerno para kay Satanas. Pero kung hindi ka susunod sa gusto ng Diyos, diyan ka dadalhin sa impyerno. At kasama mo yung matigas ang ulo na si Satanas. Tandaan nyo po yan, hindi nagbibiro ang Diyos. Sa lumang tipan pa lang. Oh. Mismong si Haring Asa, gibay ng mga yan. Hindi tama yan. O nalugod ba ang Diyos? Nalugod. Naging mapayapa ang paghahari ni Haring Asa. Oh. Eh bakit? Sinunod niya ang gusto ng Diyos. Yan din ang turo ni Jesus. Sundin ang gusto ng Diyos. Ang mahirap, nang dahil po sa reliyon, nagiging matigas ang ulo ng tao. Oh, tandaan nyo yan. Nang dahil sa reliyon, nagiging matigas ang ulo ng tao, imbis na sumunod sa gusto ng Diyos. Hindi kaya mas maganda, sumunod na lang tayo sa Diyos. Ako sinasabi ko, anumang reliyon ang kinabibilangan nating lahat, huwag tayong magtalo-talo. Isa lang ang gusto, sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Amen. Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan na binahagi mo sa amin, na yung mga pagsambang pagano, yun ay parahan ng mga nagpuprosesyon, paganism. Ibig sabihin, hindi po sila tuli, hindi sila mga binyagan. Salamat po, Panginoon Diyos, sa iyong pagtuturo sa amin, pagbibigay liwanag, at kami po ay pinakain mo ng pagkain pagkaluluwa. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Sana po kayong mga nanonood ng video ito, huwag kayong masasaktan. Sabi ko nga po, wala tayong reliyon na binabanggit, kundi yung ugaling paganismo. Ito po.
Nandito po tayo sa Barangay 96, Sonid District 1, Tondo, Manila. God bless us all po. I-share nyo po sa iba. Malay ninyo, maging way ito ng kanilang pananampalataya. Babayo!